Alam mo ba na pwedeng may ginagawa ka sa iyong anak ngayon na sa mata ng Diyos ay hindi kakaiba sa ginagawa ng mga ancient pagans na nag-aalay ng bata kay Mulok? Hindi ka naman nag-aalay ng literal na bata sa apoy. Pero baka ang ginagawa mo ay umaalay sa kanila papunta sa espiritual na kapahamakan. Ito po ang shocking truth. Hindi lahat ng akala mong mabuti ay mabuti. At hindi po lahat ng akala mong walang masama ay walang masama. At sa video po na ito ay bubuksan po natin ang Biblia, ang turo ng simbahan at ang patutuo po ng mga santo para sagutin po ang mahalagang tanong. Ano ba talaga ang nararapat na gabay ng magulang sa anak? At paano mo sila mailalayo kay Mulok ng modernong panahon? Now, sino ba talaga si Mulok at bakit galit na galit dito ang Diyos? Si Mulok po ay isang ancient Canaanite deity na sinasamba sa pamamagitan po ng pagsusunog ng bata. In Leviticus 18:21 sinasabi po dito, "Do not give your children to be sacrificed to Mulok." Ito pong isa sa kinakasuklaman ng Diyos. Hindi lang po dahil may namamatay, kundi dahil ang magulang mismo ang nagbibigay ng anak sa kasamaan. Ka-curious, kapag ang magulang po ang nagdadala ng anak sa kasalanan, mas masama pa ito kaysa sa masamang taong walang alam sa Diyos. Now, sa modernong panahon, hindi na po tao ang sinusunog ngayon. Pero ang inosente, kaluluwa at kinabukasan ng mga bata ang isinasakripisyo. Noong panahon po ng Biblia, ang mga magulang po ay literal na nag-aalay ng bata sa nag-aapoy na bisig ni Mulok. Ngayon po, hindi na po apoy ang ginagamit, kundi kultura, ideology, gadgets, mga modernong paniniwala at kasalanang tinatawag na normal lang. Ito po ang detalyadong anyo ng modernong Molok. Una po, pabatak at padugo sa noo. Maraming Pilipino po ang gumagawa nito for protection daw, pang-alis daw ng usog, pang-taboy daw ng malas. Pero ito pong tanong, saan sa Biblia ito nakita? Saan sa teaching ng simbahan itinuturo ito? Saan sa early church ito ginagawa? Wala po. Bakit delikado pong pabatak at padugo? Dahil hindi po ito sacrament. Hindi po ito sacramental. Hindi rin po ito exorcism. Hindi po ito church-approved. Ito po yung may kasamang tawag na orasyon, bulong o ritual na walang kinalaman po sa Diyos. Maraming ganitong ritual po ang folk magic, hindi po Christian discipline. Ang bulong po, ang orasyon, tawas, padugo, pagpausok, at paghilot na may dasal-dasal. Marami po niyan ay syncretistic practices. Halo po ng pagan beliefs, animism, at occult tradition. Now, ito pong biblical warning dito. Ito pong sinasabi in Deuteronomy 18:10 verse 12. Let no one practice divination, sorcery, omens, witchcraft, for whoever does these things is an abomination. Ang Diyos ay hindi po nagbibiro dito. Kung may halong occult, kahit konti lang, automatic abomination. At sino po ang unang naapektuhan dito? Hindi po ang matatanda, kundi ang walang kamalay-malay na bata. Yan po ang isa sa mga anyo ng modern Molok ngayon. Mga ritual na akala mong gamot, pero pintuan pala ng demonyo. Pangalawa po dito na modernong Molok ay ang Carmen-Carmen, ang anting-anting at amulet. Ang paggamit po nito ay tinatawag nating superstition. Madalas po ay iniisip natin na ito'y security, pero hindi po pala. False security. Ito po'y demonic doorway kung tawagin po sa exorcism. Kapag ang magulang po ay nagbibigay po ng anting-anting, nagpapasuot po ng habak, nagro-rosaryo pero pangontra lamang, naniniwala sa buto-buto, porcelas, mutya, nagsasabit ng orasyon na hindi approved ng simbahan, nako po, ang problema po dito ay hindi yung object, kundi yung belief. Dahil ito po ay act of distrust towards God. Now, ang sabi po ng simbahan, bawal ang superstition, bawal ang idolatry in action, bawal ang demonic foothold, bawal ang spiritual vulnerability. Ano pong sabi ng Biblia? Psalms 121 verse 7 to 8, "The Lord will keep you from all harm." Hindi po ang amulet, hindi po ang habak, hindi po ang mutya, hindi po ang Carmen-Carmen. Ang Diyos ang tagapagtanggol mo. Tuwing ipinapasuot mo po ito sa bata, naku po, para mo nang sinasabing hindi sapat ang Diyos. Kailangan ko ng ibang proteksyon. At kung hindi Diyos ang pinanggalingan ng proteksyon, alam mo na kung sino. Modern Molok. Ito rin po ang isa sa anyong modern Molok ngayon. Superstition na pinapalitan ang Diyos. Pangatlo po sa anyo ni modern Molok, hindi na po pagbibinyag sa simbahan. They neglect grace and delaying salvation. Ito pong pinakamalaking pagkakamali po ng modernong magulang ngayon. Ang binyag para sa kanila, pag malaki na lang daw. Bahala siya kung gusto niya. Choice niya yan. Choice ng bata yan. Nako po. Pero ang problema po dito, walang choice ang bata.
Wala siyang kalaban-laban. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, John 3 verse 5, "No one can enter the kingdom unless born of water and spirit." Ibig sabihin po nito, ang binyag ay necessary. Sa early church po, ito pong patunay dito. Si Saint Polycarp po, sinasabi niya, "I served Christ for 86 years." Ibig sabihin po nito, simula pa ng infant baptism. Si Origen, sabi niya, "The church received from the apostles the tradition of baptizing infants." Sinasabi rin po ni Saint Augustine, infant baptism is apostolic. So kung ayaw mong binyagan ang anak mo, ikaw mismo ang pumipigil sa kaligtasan niya. And that is spiritually dangerous. Humantong na po yan sa pangatlong anyo ng modern Moloch, pagtanggi sa binyag ng Diyos sa bata. Pangapat po, ang gadget addiction. Yan, isa rin po yan sa silent killer of the soul, ang digital possession. Ito pong pinakabagong anyo po ng sakripisyo. Hindi po sa altar ng apoy, kundi sa screen. Maraming magulang po nagsasabi na, "Ay, basta tahimik lang siya. Ayoko magingay, bigyan mo na lang ng tablet." Kahit ano basta wala lang maistorbo. Pero ang hindi po alam ng magulang, sa bawat minuto sa screen, may kabayaran. Anong panganib? Violence, numbing of empathy, pornography, early sexual corruption na yan, occult content, nagkakaroon na ng witchcraft trend among teens, ang algorithm addiction, nagkakaroon ng dopamine rewiring, ang social media comparisons, na humahantong na po sa depression at anxiety, ang lack of prayer life, na nagkakaroon na po ng spiritual dryness, ang zero discipline, na kung saan ang mga kabataan ngayon ay nagkakaroon ng entitlement mindset, at focusing issues, na sumisira na sa kanilang attention span. Now, ang mga demonyo po ngayon, hindi na dumadaan sa kuweba. Dumadaan na sila sa Wi-Fi. Lalong-lalo na po sa content na witch talk, tarot readings, divination trends, manifesting, and PC live streams, creepy challenges, depraved memes, sexualized dance trends, at dark humor that normalizes sin. Ang bata po ay inilulubog sa digital fire na mas masahol pa sa apoy ni Mulok. Yan po ang isa ring anyo ng modern Moloch ngayon, ang pag-aalay ng pag-iisip ng bata sa algorithm. Panglima po ang pagbibigay ng lahat ng makamundong aliw. Kapag ang magulang po ay binibigay lahat ng gusto, walang rules, walang discipline, puro entertainment, puro comfort, puro spiritual formation, anong uri po ng tao mabubuo? A person who cannot sacrifice, who cannot obey, who cannot love properly, who cannot pray, who cannot endure hardship, who cannot carry a cross. Ang lumalabas po ay batang easily offended, walang self-control, dependent on pleasure. Sabi nga po ni Saint John Bosco, "The greatest misery of children is a parent who spoils them." Kung puro aliw ang ibinibigay mo, pero walang virtue, para mo na ring inihahain ng anak mo sa Diyos ng pleasure, na isa rin po sa modern form of Moloch, ang pag-raise ng batang hindi marunong magpakabanal. Panganim po sa abortion and contraception. Ito pong pinakatubpak na parallel kay Moloch. Noong panahon po ng Moloch, ang mga magulang po ay nag-aalay ng anak para sa success, sa prosperity, sa convenience, sa peace of mind, sa favor. Ngayon po, abortion na. Madalas sinasabi ng iba, "Hindi ko pa kaya. Wala kami sa timing. Pangarap ko, masisira lang." Kaya ang sinasabi, end the pregnancy. Pero hindi po pregnancy ang ini-end, kundi ang buhay ng bata. Ang contraception, ang paggamit po nito, hindi po pumapatay ng bata, pero pumapatay ng mentality towards life. Ayaw po mabuntis, ayaw magkaanak, ayaw ng responsibility, gusto ng pleasure without commitment. This mentality is anti-life. At ang anti-life mentality ay spiritually connected to Moloch. The Bible says, Psalms 127 verse 3, "Children are gift from the Lord." Pero ngayon po, children are accident, burden, expense, choice, mistake. Yan na po ang nangyayari ngayon. Ito po ang diwa ni Moloch. Ang pagtingin sa bata hindi bilang blessing, kundi bilang sagabal. Isa rin po yan sa modernong anyo ni Moloch, ang pagturing sa buhay ng bata bilang disposable. Ano pong nararapat na gawin ng magulang ngayon? Ito pong malinaw na sagot ng Diyos. Una, ibigay sa kanila ang faith. Ang nararapat na faith, hindi po amulet. Hindi po habak ang kailangan ng bata, kundi grace. Sabi nga po in Proverbs 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go." Ang role po ng magulang, hindi po entertainer, hindi po sponsor ng gadget, hindi po provider ng pleasures, kundi unang tagapagturo ng faith.
Pangalawa po, dalhin sila sa binyag, sa kumpil at misa. Ito po ang tunay na spiritual armor. Sabi nga po ni Saint John Chrysostom, the soul of the child is entrusted to the parents. Ang magulang po na hindi nagpapabinyag ay magulang na tumatanggi sa grasya para sa anak. Pangatlo po, teach discipline, virtue, and sacrifice. Hindi po kawalan na hindi mo mabigyan ng lahat ang anak mo. Ang kawalan po ay habang bata pa sila, nasasanay silang ang mundo ay umiikot sa kanila. Sabi nga po ni Saint Benedict, idleness is enemy of the soul. Pangapat po, ilimit ang gadgets. Prioritize po kung ano ang totoo, kung ano ang sa realidad. Kung gusto mong maligtas po ang utak ng anak mo, ito po ang basic. Screen limits, no gadgets during meals, no wifi at night, actual play, reading, and prayer life. Ang tunay po na panganib ng gadgets ay hindi po device, kundi ang spiritual blindness na dulot po nito. Panglima po, teach them pray and devotion. Ang pinaka-brilyante po na ibibigay mo sa anak mo ngayon, hindi po cellphone, kundi rosaryo. Sabi nga po ni Padre Pio, the rosary is the weapon for our times. Kung gusto mong ligtas ang anak mo, turuan mong lumapit sa Diyos. Hindi po sa amulet, hindi po sa superstition. Panganin po, teach love, service, and compassion. Ito pong hindi kayang ibigay po ng mundo. Ang mundo po ay magtuturo ng pleasure, ng ego, ng pride, ng selfishness. Pero magulang po na Kristiyano ay magtuturo ng pagmamahal, kababaang loob, paglilingkod, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ito po ang kontra sa lasong kay Molok. Now, ito po ngayon ang mga pahayag ng mga santo. Hindi lang po Biblia ang nagbabala tungkol po sa modernong Molok. Maging po ang mga santo at doktor ng simbahan ay matindi pong pahayag patungkol po dito. Una po dito ang sabi ni Saint John Paul II, the future of humanity passes through the family. Hindi po ito poetic statement lang. Ito po ay prophetic warning. Bakit po? Dahil ayon po sa kanya, ang pamilya po ang first seminary. Ang pamilya ang first school of virtues. Ang pamilya ang first church. Kapag ang pamilya ay winasak, hindi lang po bahay ang bumabagsak, kundi buong lipunan. Si St. John Paul II ay kilala po sa labang kontra-abortion, kontra-contraception, kontra-pornography, kontra modern ideology na sumisira po sa kabataan. Kaya sinabi niya po na, as the family goes, so goes the world. Kung ang pamilya ay ginagawang playground ng mulok, sa gadgets, sa occult, sa immorality, sa addictions, naku po, ang kinabukasan ay magiging impyerno ng henerasyon. Pangalawa po, ang sabi ni St. Augustine, parents, your children are not your property. They belong to God. Ito po, sabi ni St. Augustine, isa po sa pinakamatalinong doktor po ng simbahan. Siya po ay nagbigay ng napakahalagang aral. Ang anak mo ay hindi produkto. Hindi po trophy, hindi po yan laruan, hindi po yan extension ng ego mo. Anak sila ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Kung sila ay pag-aari ng Diyos, anong karapatan ng magulang? Hindi po karapatang gumawa ng gusto mo, kundi responsibilidad na turuan sila ng tama, gabayan sa kabanalan, protektahan ang kaluluwa nila, ilapit sa Diyos. Kaya masakit po pero itong totoo. Kapag ipinagkait mo ang binyag, ang sakramento, ang dasal, ang moral formation, ang buhay sa simbahan, naku po, para mo nang sinabing, Diyos, hindi ko ibabalik sa iyo ang anak mo. Then that is po spiritual negligence. Kaya delikado po yan. Pangatlo pa dito ang sabi ni Saint Thomas Aquinas, the greatest gift a parent can give is to teach the child virtue. Hindi po gadgets, hindi po toys, hindi po latest iPhone, hindi po unlimited wifi, hindi po branded shoes, hindi po travel. Virtues. Ang tanging kayamanang hindi nananakaw ng mundo. Bakit virtue ang greatest gift? Dahil ang batang may virtue, marunong maghintay, marunong magkontrol, marunong magpakumbaba, marunong magsakripisyo, marunong lumaban sa temptation, marunong umibig sa Diyos. Pero ang batang walang virtue, madaling maadik, madaling masira ng gadget, madaling masilyo ng occult trends, madaling maging enslaved ng pleasure, madaling mabiktima ng ideology, madaling maagaw ng mulok. Ito pong sinasabi ni St. Thomas, ang hindi tinuturuan ng bertud ay inahahain sa demonyo. Hindi mo man ito gustuhin, yun po ang spiritual consequence ng mga ginagawa. Paliwanag po yan. Sunod po dito, sinabi rin po ni St. Padre Pio, the devil attacks families more than anything. Si Padre Pio po ay isang stigmatist, exorcist, visionary. Alam niya ang galaw po ng espiritu. Kaya nang sabihin niya ito, hindi po ito theory. Ito po ay first-hand battlefield report. Bakit pamilya ang target ng demonyo?
Dahil doon po hinuhubog ang mga susunod na santo. At ayaw po ito ng demonyo. Pangalawa po, doon nagsisimula ang prayer life ng bata. Kaya sinisira niya ito. Pangatlo po, doon natutunan ang virtue. Kaya ginugulo niya ito. Pang-apat, ang pamilya ang imahe ng Holy Trinity. Kaya gustong wasakin yan ni Satanas. Kaya sabi po ni Padre Pio, if parents do not guard their homes, the devil will raise their children. Sino pong tatay-tatayan kapag busy ang magulang? Hindi po lolo, hindi po teacher, hindi po pari, kundi ang TikTok, ang YouTube algorithm, ang pornography, ang occult influencers, ang corruptive classmates, ang godless TV, ang demonic music, ang ideologies, ang materialism. Yan po ang tunay na nangyayari. Kaya kung hindi po ang magulang ang gumagabay, may ibang gagabay. At hindi po iyon mula sa langit. Maliwanag po yan. Kaya ka-curious, mahal mo ba talaga ang anak mo? Hindi po yung love sa salita lang, kundi yung love sa gawa. Dahil kung yes talaga ang sagot mo, hindi mo hahayaang maagaw sila ni Molok. At tandaan mo po ito, hindi na po literal na apoy ang ginagamit niya. Ngayon po, ang kanyang mga kasangkapan ay gadgets na hindi minomonitor, pleasures na walang disiplina, superstitions na akala mo harmless, spiritual neglect sa bahay, contraceptive mentality na anti-life at modern ideologies, occult practices disguised as tradition, parenting without prayer, buhay na walang sakripisyo, pamilya na walang Diyos. Ngayon po, ang mga bata ay hindi na po sinusunog sa altar, kundi iniaalay sa mundo na mas mahalaga pa. Tandaan mo po ito, ang anak mo ay hindi po pag-aari ng mundo. Hindi po pag-aari ng kultura. Hindi po siya pag-aari ng TikTok. Hindi po siya pag-aari ng ideology. Hindi siya pag-aari ng panahon. Hindi siya pag-aari ng demonyo. Hindi siya pagmamay-ari ni Molok. Ang anak mo ay regalo ng Diyos at ang regalo dapat ibinabalik sa Diyos. Ang tunay po na tungkulin ng magulang sa Biblia, ituro ang daan ng kabanalan. Binyagan ang bata, panatilihin sa sakramento, protektahan ang kaluluwa, iwasan ang occult at superstition, bantayan ang digital life ng bata, turuan ng virtue, turuan magdasal, turuan mahalin ang Diyos. Ang diwa po ng tunay na pagiging magulang, dalhin ang anak kay Kristo, hindi sa apoy. Kaya ka-curious, kung nakatulong po ang video nito, i-share po natin sa mga kakilala natin nang sa gayon po ay maiwasan ang mga ganitong pangyayari at matulungan po natin na maibalik ang kanilang mga anak sa tamang landas sa Diyos. I-like at share po ang video na ito at i-comment nyo po sa ibaba. I only trust God. At higit po sa lahat, ipanalangin po natin ang bawat magulang na maging tunay po na guardian angel ng kanilang mga anak. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.